stewardship is hard work. That is the message for this Sunday. This message is at the same time a challenge. Because stewardship, if not seriously done, it is nothing before our Creator. It is the heart that it takes. It is the heart that grants us the joy in serving the Almighty. Niini na Domingo, ang hagit pinaagi sa usa kasambingay, dili na bag-o kanalo. Kay makakaroon unya madumog nato ang maong sambingay mahitungod sa tulo ka sulugon. Kaning tulo ka sulugon nahimong usa ka subject sa pagpamalandong sa daghan ng mga pastors. Nahimong usab kini nga basihanan sa daghang mga katawhan sa Dios kung unsaon paghatag o pasilimog sa Dios. Then niini karon nga buntag ato kini nga pamalandungan pag-usab tungod kay ang sambingay mahitungod sa tulo ka sulugoon nagahatag o klaro nga hulagway sa usa ka pinugyanan o sa usa ka pinuhat sa atong Dios. Ang paghaling sa Dios susama sa isaysay sa sambingay usab kini kapag hatag o usab kasugo. Diin buod na makita sa agalon nga ang iyang mga gisugo makinud-anon nga magatuman sa iyang mga gimbuhaton. Ang ilustrasyon ay tungod sa mga kantidad na na-mention a while ago, 5,000, 2,000, o 1,000. Kini gibase lamang sa una nga panahon diin ang kantidad sa usa or bili sa paghago sa mga trabahante. Ang 5,000 nagahulagway kini sa usa ka tuig na sweldo sa usa ka tawo nga gihatag sa master sa iyang agalon aron iyang kapital sa negosyo. Ang 2,000 mao kini kulong ka bulan na sweldo sa usa ka tawo o gituuhan na kung ikapital kini o gamiton sa maayo mutubo o 100%. O diha sa ikatulo nihatag siya o usab kalibo. Sa iyang tumo nga ang tulo maningkamot aron nga sila maka ganansya sumala sa gisugo sa ilang agalon. Kung ako makita, posible nga dili nagkapareho ang kantidad sa ilang kapital. O kung kita magutana sa master, ngano wala naman lang nimo gipareho aron nga makita kung kinsa gayud kanila ang pugihan o adunay hiyas sa pagnegosyo
o mutubo sa 100% ang ilang mga kapital. Apan kung ato kini nga pamalandungan, kini gituyo tungod kay in proportion ang pagtanaw sa agalon sa iyang mga sulgoon. Meaning, nakita sa master nga ang matag sulugoon adunay ilahang mga hiyas o katakos sa pag-manage sa resources. O gitanaw sa master nga kung parehason kini, it does not matter at all. Kung dili man parehason, dili gyapon siya mag-matter kay nagadepende kini kung unsaon pag himo sa mga sulugoon nga madoble pinaagi sa ilang paningkamot ang ilang ganansya with the given capital. In our context, gihimo nato kini na instead of money, giulagway nato kini sa atong mga nakalain-lain nga mga hiyas. Mga talento nga atong ginatuuhan nga makahatag o benepisyo kanato. Sa nilabay nga Domingo o kadto sa unang Domingo, atong nahisgutan that all talents, abilities, tanan na hiyas na nakanato, lakip na dinhi ang atong skills, gasa gikan sa Dios. O ang atong matang talento dili man nagkapareho, busa ipadayag sa Dios na ang tanan sumala sa ilang katapos magbuhat o maglihok aron na makita kung unsa ang ilang mga kaayo. I mean, the ability to perform sa task was indeed a challenge, and then diha kung tanawon lamang sa tao na gayon siya ability to perform the task that was given unto them. Ang challenge naghatag og duhang ka-extreme nga reward or picture sa ganti. Ang maayo ug nagkamot aron nga makaganan siya og kapiluan adunay iya usab nga reward. O nakita usab dinha nga ang tao nga wala naning kamot aduna gihapon siya madawat nga iyang reward kung unsa man kini. Apan sumala pa sa ingon sa atong Ginoong Kristo sa iyang sambingan, ang sulugoon nga walay kapuslanan ilapay sa gawas didto sa kamikit diin muhilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon sa pagmahay, sa kalago o sa kung unsa man nga matang o hinungdan ngadto ing-anak ang iyang mahiaguman. Stewardship. Pagka-manager. Ang manager na term, do maayo ang tumong, apan dili kaayo ginatagaan o positive na rating when it comes to academia. Kaya kanunay ingon ta, it's not a manager, but as a leader. So stewardship demands accountability and calls for a leader to move. So niini karon nga buntag kung ang usa ka kilugyanan nagademand o accountability, nasaktan ba natong
mahusay at tubanan sa Dios sa umaabot nga takna nga iyang gitakda sa matag usa. Kung pag-ignon nato na kung stewardship demands accountability, each one is assigned according to ability. Busa niingon dinhi sa verse 14. Usa ka tawo nga hapit na moadto sa laing nga dapit, gitawag ang tulo ka sulugoon, gitagaan o kwarta aron inegosyo nila. O biyan ini, ako na-mention a while ago that there was this proportional responsibility delegated. Niini nga mga termino nakapadaya sa leadership. Gidelegate ang responsibility sa matag usa according sa ilang katakos. So sa ato pa, ang tuyo ay sa Dios na wala niya gipantay kahit iyang i-consider na ang matag usa lahi-lahi kung skills kung talent kung dili nga i-treat sila nga pareho tanan. Kahit dili maayo nga moingon kita kung kaya niya na nag-asenso sa negosyo, kaya usap na nimo kay parihas na mong pinataon. It is a wrong statement. Kay mismo ang Diyos, iyang ina-acknowledge ng kada usa adunay proportional responsibility nga angay lamang sa iyang hiyas. Paulian na kung mahimo pa, let's refrain from comparing and generalizing our children at sa ating ganili mo. Kung laude, ikaw pa kamangod, dapat kung laude sa ka, which is really fair. Really kini maayo. Then let's continue. Sa diha ibalik na ang master. Kay ingon man kita stewardship demands accountability. Iyang ipatawag ang tulo. O nagingon ako kaganiha, maghakap ka ugusay accountability. So isa-isa karon gitawag. Oy, Juan. Si Juan ang unahon. Oy, Juan. Gitagahan ka og 5,000. Unsa man ang nahitabo. Niingon si Juan, Ginoo. Gitagahan pa ako 5,000. Nakaganan siya ko og 5,000. Aniya, ako ihatag kanimo. Ang tubag sa master, maayo ka masulugon, kasaligan ka. Kung tungod kay kasaligan ka man, kung maayo magpalabo sa kamay na kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas dako pagayon ng kantidad. Lagpitan tayo nato ang leadership. Kung ako sa ka-leader, seize on you the capacity to perform excellently on the task given. Pag makita niya after the evaluation, maingon siya, atong lumagan ang imong responsibilidad kay maayo ikaw, kasaligan ikaw. Mga kaisunan, kasagaran, kung kita tagaan sa atong boss o dugang responsibility, actually, it's an honor. Kaya nakita niya na you can perform task, then, bisan pag dumagan ka niya yung responsibility, able ka to perform multitask. So nakita niya ang imong abilidad nga maayo. So maingon siya, mapuslan yun ka. Apan ang subo ni ini, kay kung task lang nagadaghan, unya may sweldo na bunga, parang buntak, no? Mura ba kung maingon ka karon, may diba na kung tagaan, paguli mo o bubantas, kung hindi mo na sweldo, pero mas ganaan pa yung taba.
Gadiman bata niini. Akong kasinatian, pag naako'y task na ihatag sa empleyado, tungod kay sa purpose nga para makatipid gamay tungod kay kalisod. Magladuhan na yun ang empleyado sa pagdawat. Kung miingon, kailangan kung gamatong na ako. Kailangan kung dawatong na ako. Implied na sa paghatag sa master sa maong kantidad, ang iyang gingon, ikapital na sa inyong negosyo. Wala usab i-declare dinhi na ang 5,000 ditubo 5,000, wala gingon tilaman ang ihatag sa ulipon nga bayad sa iyang paghagop. Apan nag-iingon lamang na sa legal ka, gi-praise after evaluation. And then, join in my banquet. Sunod ka o mag-enjoy ka sa akong panagpuyanan most probably. Di na niini, nalipay ang master kamuan with that 5,000 na profit. And then, nisunod dayon ang 2,000. Ningon karon, Pedro, 2,000 na akong ihatag. Pilaman ang imong ganansya. Uy, master, 2,000 ang imong ihatag. 2,000 sad ang akong ganansya. So, ningon ang master, maayo ka masulbon, kasaligan ka. Kung tungod kay kasaligan ka o maayong magpalambo sa kamay na kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas kako pagayon ng kantidad. Nabantayan ka na to. Ang gamay na kantidad na imong napalambo, ginumagan sa master, aron na mudako pa, kay nakita niya na kasaligan ka. Nakita niya na kasaligan ka. So sa ato pa, nag-vary according sa kapital, apan ang judgment sa master parihas sa ilaha. So wala niya itanaw, ikaw, kahit ako man yung kapital, ingani dapat ang pabor ng alang imo no. Ningon ang master, dali, sulod, piyanan pati ka sa mas tako pa na kantidad. See, nakita ba nato kung unsa ang pagsalig sa Dios o kung unsa siya paggamit ka nato mga igsoon, kung nakita niya ano kita nagalihok diha asa man ta nakatrabaho, mula po o tagaan pa kita o daghan na responsibilidad. Apan kung magligoy-ligoy ka o maniguro ka, kanitong mga empleyado o nagasunod sa ginasulti sa Facebook na pag-duty lang o kamusta magsugod ang oras. Pag alas 8 sa pag-duty. Pag alas 12 breaks, ha? Pag alaw na balik. Pag alas 5 gawas ulit. Pangunan, ayaw papahiro-hiro nila kay mauraman ihapon, dili na mamaimo ang kumpanya. So, mauna sila, ingno nato kaning mga kawana, alas 4 para ugali, makita na rin mga kawana, nag-retouch na. Wala na yung buhaton. Mag-make up na ng mga dalaga, mag-lipstick na, mag-unsa pa, ganahan na ang bag. Pag ka 3 minutes na lang, mag 5 o'clock, galing na nagtindo, kumingon, Sir, una na ko, Sir. Pag kapatak, gayon, alas 5, ato na dahil na sa biometric. Thank you. Anak na rin ang imo, may umano mo, then, goodbye. Kung
Kung may baluan nila na ikaw niulit na alas 7 sa gabi, kung kay daghan pa kayo kagihuman. Ako kuyawa, oy. Nag-overtime, hindi na kasi, may daghan din kayo pang buhaton na dapat apason. Na, ngayon tarabaw na ako kung bayad ni Jose. Mga kaisimunan, kung kanaagan nga kinaiya, nga katanaw na ang unsa ang akong makuha o muhakat ng sadta kay maura ko na ang ginadiman, dili bitaw ta extra mile, dili ta kakitaan potential sa atong master. So sama kini sa gihimo sa ikatulong na sulubon, itagaan kini mga 1,000. Ako na lang yung gilubong sa yuta ang matago. Pagpalit mo, ako na pong ikuha o gibalik. O, narasa ko, why nilay labis, walay kulang, naarag ihapon. Ay, nasukok ang alalon. Pagkaburimog na lang yung di mo putok ni kulipuna ka. Unta, mo na lang, disunod sa bangko, kiliponan sa bangko, unta, bisan ko, usa ka lapu-lapo na sa interest. Isa ka sentimo na ay idungan gamay. Unta, kana na lang imong gihimo. Nang himuon man na ako, ikaw ay agadon na kusog ka manubo. Kusog ka manguha o ganansya, nuwa magaling ka naghago. Mga kaisimunan ka na o kinaiya sa sulugoon, kinaiya ni Satanas. Why? Unsa diay si Satanas? Isipan. Unsa diay si Satanas? Kanunay na lang yun siya mag-ingon, murag dili na pabor sa ako, imo na lang na. So mauna nakita sa Ginoo sa ikatulo nga gitiyalan sa kantidad. Wa gyud ni tubo o niingon pa siya, kuha na. Kay kuyaw ka ito na amo ka. Unsay gitubag sa master. Kanang nasulugoon. Gapusa na. Ilabay nato sa gawas o dito siya mag-antos sa tuman nga kagitin o kalisod o kasakit. Stewardship. If there's the accountability and then kinahanglan ipagayag ang pagka-ma-inagtugpon nato. And then if stewardship demands accountability, ang faithfulness will be rewarded and the wickedness will be condemned. Ang pagkadakutan mag-condemn kini. So sa atong kinabuhi, mao kayo kini ang atong timanan. Ginagaan, ipahulap ta sa Dios o kinabuhi ng atong ginagamit karon. Pangutana ang inyong kaugalingon. Nakaganansya ba ang Diyos kanimo? Pangutana, posible mo, Pastor, unsay buot nimo ipasabot nga nakaganan siya? Sa unsa nga aspeto? Una nga ganansya nga ginapaabot sa Dios kanato. Sa imong kinabuhi ba? Ang ginuora ay imong ginasimba o ginatagaan sa tanang paglayi. Amen ba mga igsoon? So diha panandaan, lipay na ang Ginoo. Uy, nalipay dito ni ini. Apan ang ganansya pagayon nga ginapakita sa Ginoo mao kini. Gusto siyang mangutana. Pila ba kakatawhan ang imong gisangyawan mahitungod sa iyang guma? Kung mangutana ko karon sa atong edad, sa edad kanimo nga 20 na kay 5 kakatawo
Sa edad na 50, aduna ba'y 50 na usa ka tawo na imong na-bless? Sa edad ba nga 60, 70, 80, aduna ba'y tawo na imong nato nalipay kayo siya nagpasalamat sa Ginoo tungod sa imong kinabuhi? Diha sa among eskwelahan ay ila ang eskwelahan, dili ako. Dili ako na, no? Medyo ikot ba ni kay adunay nahitabo sa nilabay ng mga simana diha sa may Jollibee padulong dito sa among sa ilang eskwelahan. Na ay mga batanon na alit lang magdugag. Unya na ay mga bata na magililimos na mundool o mga limos, di mo tagaan, luwaan ka o labayon ka o bato. Tungod sa report sa security guard, gingnan ako ang prefect of discipline na tungod niya na dili i-allow mag-practice ang mga estudyante hangtod beyond 5 p.m. Dapat muulit na. Kung practice sila, kaya hapit na ang entrance, adlaw lang kung dili maabtan ang gabi, tungod kay dili ko gusto na mahitabo itong ihimo sa daghang mga kabataan na muatbang diha sa may 7-Eleven, kung dito banda sa may Jollibee, diha sila maglinya. Mangayo na niya ka makilimos na pagkakita niya na nagsulod ka pagawas na ka, kasi sigarilyo na siya. Iya na yung taguon ng sigarilyo sa iyang likod. Ang nag-aso-aso pa na, ang isa, na, limos. Limos. So, ako kinuhatan na siya ko dahil. Hindi ko sila, Sir, kung natagaan na limo, ay palit naman niya sigarilyo. Ako ito ba, wala ko ilabot dito. Kung ipalit na niya sigarilyo o sound na niya, ang ako, nihatag na ko. Problema na niya kung saan na niya ang akong nihatag. Anyway, singkura na sa ito. Dili ko ito na inyo na ito kung sa paman. Apan sa iyong paghatag, yung nalipay siya. Kung man naghatag, matalikod na po siya, kung musuyong na po siya sa sigarilyo. Usahay niya, pamalandong ko, Lord, am I that good steward nga nung muraman ko, kitanaw na ko, nag-tolerate na ko ang iyang pinahimo kay naghahatag ko. Apan ako na lang mawiyon? No. Ihatag ko kay that is the dictate of my heart. Kung unsaon na niya paggamit iyang tulubagon sa iyang kaugalingon kung sa Diyos. Iyang tulubagon nato sa Diyos. Kaya na naman ang himo sa Ginoo. Kaya kung ang Ginoo nagapabor lamang sa mga maayang na tao, punta akong magulan, ang mga atot lang sa mga maayang tao ang nagabasa. Ang mga dagutan, wala ginaulan. Pero parehas siya na nagapaulan sa mga maayang dili. Subuot pa sa doon, naghahatag niya ang master o higayon ka na ito nga magbag-o ta. So na muabot ang panahon nga kung ang Ginoo mo tawag na aron na maghatag ka og husay, makita unya niya ikaw nagmatilod-anon sa pagpamuhay. Ang reward imo maangkon. Apan ang disobedience, husgahan ka o eternal damnation. Mauna ang giingon sa verse 30, ang iyang giingon mao nga dito sa pangit-ngit muhilak siya magkagot ang
iyang mga ngipon sa kainit sa kalayo na dili makapatay na iya. Pag-antos nga walay katapusan, nga pangayuon na niya o isinggit na niya nga mamatay siya, apan dili dahil siya mamatay o mag-antos siya sa walay katapusan. Ang ipakulang na kinabuhi ka nato, gigamit ba nato ini sa insakto na makahatag o kahimayaan sa atong Diyos. Walay laing makatubag kung nakahibalong ini, kundi ang matang kaugalingon. And finally, choose. Brothers and sisters in the Lord, choose. Reward, eternal life, or condemnation. Reward or condemnation. Pumili ka karon igsoon. Ako, lupasan ini, kumanong na ito pinagi sa kanta sa pagpili. Kung kanta bitaw na ito na dugay na kaayo, may tungkol sa eternidad. Katahon siguro nila ang kanta ito. E naapot ko'y kanta lagi sa unang sa kamay ka na ang balay ko sa langit, nagasit-lasit-lang makaroon kung isa seminaryo. Ingnan ni sa aming professor, di na theologically sound na kanta, ayaw na ang kantahan. So, wala sugat ato, wala ko ni kanta. Apan dibalik na lang ako kung kanta ko. Kaya nakita na ako, it is faith that dictates and encourages me to sing the song. So, palay ko sa langit o eternidad. Una sa natin pagtuon ng eternidad. Kabalo na Anis. Pastor Anis, kabalo ni Ini. Kurang ilungko kung siguro na ang kanta. Eternidad, eternidad, umili ka sining duha. Langit imperno, diin ka, eternidad, magpili ka. Hindi ako sa imperno, kay mainit ang kalayo. Magpalangit ganayon ako, kay dito ang Ginoo. Makantang. Sige. Eternidad, pumili ka. Ready? Sing. Eternidad, eternidad. Pumili ka, sing duha. Langit imperno, eternidad, magpili ka. Hindi ako sa impyerno, kay mainit ang dito ang tinukod na kalipay o higpit na kalinaw. O na bidad to eternities. Eternity in heaven or eternity in damnation. You choose. Aron na ang mga bata moingon, balay ko sa langit, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, luyo sa panganon. Ingon ba sa akong picture? Gusto na ko ang yung salta. Paano na makahimo o balay sa langit, nagasidlak-sidlak? Asa na ang langit? Ano naman akong professor? Where is heaven? Ningon siya. Ingon man sa kanta, kay mama siya. Ingon man sa kanta, ma'am, kay langit man. So, ipagutana na sa Korea, where do you think is langit? Where do you think langit is? Diningon mo ko dito. Check your theology. Oh, hindi na lang patay. So, dili na katahan. Nga naman sila man. Nakita niyo naman sila
Kay bulawan man, teacher. Nga naman, nakakita ka bulawan dito sa kitasan. Karungan na ito ng mga kanta, hindi na maho. So, sige dito pa manandong, ano na yung sa dito tanganin? Balay ko sa langit, nagasigla-sigla, luyo sa Panginoon. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako sa iyong pagbalik. O niya, hindi pag-isa, sabot na ginang iyong pagbalik. Nga nung gagawin na naman pagbalik sa Ginoo nga dugay naman sa ibalik. O niya, isa. Hala, kung saan mag-iday ni? So, karon, mamangkata. Kaya kita na piniyalan sa Ginoo, asa na kaniya papuyon sa balay na nagasidla na anak sa langit. Nako'y pastor na baptist na nalumo. Di kasapaan, yan, wala di kasapaan. Hindi na lang niya ang mga bata na, kung saan man na yung balay na lumubo, mana, kaya ang mga bata. Balay ko sa langit, nagasidla. Mabangga ka! Sa iyo na niya, taasag yun! Kuya ko pala yung galikiral ka na magsabot. Ultimo sa action, pinahanglan. Ang balay sa langit, hindi masang ko yung ulo kay araw diling gubo, dapat taas yun. Ala, sige, kantahon na ito together. Mga ayong pinihalan sa katawan sa Diyos, na ang reward, balay sa langit, nagkasidlak-sidlak, na magpuyok na dito, na malipayon. Ready? Sing. Balay ko sa langit, nagkasidlak-sidlak. Ang wala action, okay? Dilig masilahan. Sige. Tanan. Sige. Balay. Taas ha. Diba si unya ko, ang lawak sa Ginoo na isunod ka, mataas kayo ka unya, mubo, na magkukukit ka, kaluoy ka, di ka relax. Sige. Balay ko sa langit. Ready? Sing. Balay ko sa langit, nagasilak-silak. Balay ko sa langit, nagasilak-silak. Balay ko sa langit, nagasilak-silak. Luyo sa Panginoon. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako sa iyong pagbalik. Katapan sa Diyos, anak ang report. Hinumdumi ako, Ginoo, sa iyong pagbalik. Unyang bigon ang Ginoo. Juan, Pedro o Judas, unsa ang inyong ihimo. O kung nakita sa Ginoo na ikaw nahimong maayo na iyang sulugoon, moingon siya, sulod ka sa imong balay na nasidlak, magpuyog ka sa himaya, sa balay na kapusan. Himaya nato sa Diyos, atong papangan ang atong Ginoo sa mga Ginoo. Maayong gutang na nato. They shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give as he is able, according to the blessings of the Lord your God that he has given you. No matter how much or how little we are to give, the Lord calls us to give what we can based on our ability. When you give, you are blessed in return. God will work miracles with even a small offering and promises to care for all your needs. Jesus
Heavenly Father, we express our deep gratitude for the words and wisdom you have bestowed upon us. With thankful hearts, we acknowledge the opportunity to present our tithes and offerings before you. May you bless these as our gratitude for your kindness. May these tithes and offerings help in improving your church. We recognize that our offerings are not enough to repay your sacrifices. In humble surrender, we dedicate our hearts and lives to you, seeking your continued guidance. In the name of Jesus, we offer this prayer. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Through your soul's fresh glowing heart, Lord, into the Father for truth. Jesus was the peace of Dauntless was he young and brave. Give him your loyalty, devotion. Give him the best of me all. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. But his salvation's full heart, Lord, joining the Father for truth. Give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Most sacred every part. Give unto you shall be given, but his regardless and gratefully seeking to serve me. Give him the best of me all. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. But in salvation's full heart, Lord, joining the Father for truth. Kinahalap namo, O Diyos, ang tanang pinakamaayo diha sa imong mga tiilan. Ang kinabuhi na imong gihatag kanamo usa ka higpit na dasal tungod kay imong gihuyman sa imong gininhawa ang imahe anak kanamo na naulagway sa imong pagkamahigugmanon pagka-Diyos labaw sa tanan balaanon na Diyos. Salamat kay isip imong mga kiniyalan. Kami ang dunay katakos sa paghihimo sa mga responsibilidad tungod kay ikaw ang nagalingkod ka ng tanan. Tabagi kami nga diha sa matang hiyas na imong gasa kanamo magamit namong kini nga
mapuslan alang sa among mga kaigsuunan o kahilayan diha kanimo lamang. Uban ni kami sa among pagmamahuli o ihatag ang katamugan sa tanang mga transactions diining na simana. Sa tanang mga pagbiyahe, ang imong namiling dugo magkakaroon ka namo. Diha sa among pakigsakyaw sa maayong balita sa mga buhatan na diyan kami imong ipadala. Kalipayon, matulunganon kami na magsakyaw ang Diyos Guma. Si Kristo ang Ginoo, ang manluluwas. Kung ang tanan ng tuo kaniya, makaangkot sa kinabuhing walay katapusan. Panlakaw kamo katawan sa Diyos na may kalinaw. Panlakaw kamo isangyaw sa uman, siya ang Guma. Manlakaw kitang tanan sa pag-alagad kaniya, karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.